Ang kalungkutan at pagdurusa ang pinakamahusay na guro na nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral at bagay sa buhay, ang pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabi ring isa raw kayo sa mga propeta. Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Tanong niya. Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo." "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay suffering. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Salamat pa rin po sa lahat ng mga subscribers ng Word of the Day. Thank you so much po. Dahil sa tulong po ninyo ay naipagpapatuloy po natin ang ating online mission. Dahil hindi po libre yung ating ginagawang pagmimisyon online dahil may mga responsibilities po tayo na dapat ding tustusan. Kaya thank you so much po for your support and rest assured that you will always be in my prayers. At ganoon din po sa mga nagpapadala ng tulong sa iba't ibang pamamaraan. Mga kapatid, ngayong araw na ito, tayo ay nagdiriwang. Actually, kahapon ay pinagdiwang natin ang Triumph of the Cross. At ngayong araw na ito, kaya lang natapat sa araw ng Linggo, we are celebrating Mater Dolorosa, Our Lady of Sorrows. Pagkatapos na ipagdiwang natin ang Triumph of the Cross, ay ang nagluluksang ina, ang ating mahal na ina, si Maria. Pero ano ba ang mensahe ng cross at ng kalungkutan o dalamhati ni Maria? Suffering. Pero alam niyo ho, sa mata ng mundo, ang cross ay kahangalan. Pero para sa Diyos, ito'y karunungan. Kaya nga, the sorrows of Mary is actually the wisdom of Mary. Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid, no? Tayo, mahalaga, no? Na maunawaan natin that suffering is our best teacher. Lahat tayo, we do suffer. May kanya-kanya tayong suffering sa buhay. At marami sa atin, tahimik na lumalaban. Tahimik
na nagtitiis at nagtsatsaga ng mga pagdurusa, ng mga hinagpis, ng mga hirap sa buhay. Marami sa atin ang hindi lang nagsasalita but deep inside ay nagdadalamhati, nagdurusa. Don't worry, mga kapatid. If you are one of those people na silently and quietly enduring every suffering in your life, iugnay mo ang iyong suffering, ang iyong sorrow sa pinagdaanan ni Maria at ng ating Panginoong Jesus. Why? Because the sufferings that we have in our life, kapag tiningnan natin sa mata ng pananampalataya, suffering will be our greatest teacher ever. Kaya nga ang ating Panginoon, Jesus is our great teacher. And the ultimate expression, yung pinakamahalagang aral niya, once and for all, happened on the cross. Remember, Jesus is a teacher. Yung mga miracles niya, lahat ng mga ginawa niya, lahat ng pinagaling niya, binuhay ang patay, lahat ng ito part of His teaching ministry. At hanggang sa krus, Jesus was teaching us something very important in our life. Sa pamamagitan ng kanyang suffering, itinuro niya sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At ito yung dapat nating matutunan. In suffering, we learn a lot. Kapag tayo nagdurusa, kapag tayo nahihirapan, unang-una, anong itinuturo sa atin? Humility. Kababaang loob. Na makita yung ating sarili, saan ba nanggagaling yung suffering? It is because of our sinfulness. Ito dahil sa kapabayaan natin, sa sarili nating pagkukulang, and it calls us to repent. Na pagsisihan yung ating kasalanan kapag tayo nagsasuffer because of our sickness, for sure, meron tayong bahagi doon sa sakit na yon. Dahil may pag-abuso tayo sa sarili nating katawan. If we suffer in our relationships, for sure, meron tayong bahagi kung bakit nasisira ang mga relasyon at ugnayan. Hindi tayo pwedeng maghugas kamay na lang at sabihin natin, I am a victim only here. No. We are part of it. And we need to be humble enough to accept the consequences of our sinfulness, of our wrong decisions, of our wrong choices. But, itinuturo ng suffering that we also have to go to Jesus. Yung suffering natin can be united, yung suffering natin ay pwedeng iugnay sa suffering ni Jesus. At ito'y magdadala sa atin sa malalim na ugnayan, deeper relationship with God. At syempre yung suffering will teach us to be strong. Kapag nalampasan natin ang bawat pagdurusa, ang bawat hinagpis, we will become a better person, a better version of ourselves, a better you. Kaya huwag susuko sa mga sufferings. Huwag bibitaw. Huwag bibigyan ng permanenteng solusyon ang temporary suffering sa buhay natin. Lahat tayo, it's all part of life. At sa bawat pagdurusang ating nalalampasan, mas nagiging matatag tayo, malakas tayo, mas malawak ang pagtingin, at mas nagiging malapit tayo kay Kristo na nandoon nakabayubay sa krus. And above all, the greatest lesson sa suffering ay makita natin ang suffering ni Jesus. At hanggang doon sa krus, Jesus was teaching us kung gaano tayo kamahal ng Diyos. If you just know how much God loves you, baka maiiyak ka na lang sa tuwa. Mga kapatid, kapit sa pag-ibig ni Jesus, sa pag-ibig ng Diyos. Especially when you are suffering, unite your suffering in the suffering of Christ. Yung suffering ni Jesus ay suffering na nagmamahal. Kapag nagmamahal ka, dapat handa kang magdusa, handa kang masaktan. Kasi ang taong nagmamahal, laging nasasaktan dahil lumalabas siya sa kanyang sarili. Ibinibigay ang sarili bilang handog, bilang regalo sa taong mahal niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, turuan mo kaming magmahal ng totoo.
kahit sa oras at lalong higit sa oras ng pagdurusa at kahirapan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.